Mahal kong kapatid na lalaki, mahal kong kapatid na babae, dalangin ko na ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay sumaiyo at sa iyong pamilya ngayon, palagi. Naway dumalaw ang Espiritu Santo sa iyong puso ngayon at magdala ng kapahingahan at kapayapaang kailangan mo. Kapatid, nais ng Diyos na malaman mong iingatan ka niya sa lambak ng anino ng kamatayan. Kung ikaw ay dumadaan sa isang napakalaking pagsubok, kung ikaw ay nasa gitna ng isang espiritual na disyerto na parang walang katapusan, at dahil dito, napapaisip ka kung nasaan ang Diyos at bakit hindi ka pa niya inilalabas mula sa kailaliman hanggang ngayon. Kapatid, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Sana manatili ka hanggang dulo ng video dahil nais kitang ipagdasal. Ibinabahagi ko ang salitang inilagay ng Panginoon sa puso ko. Bago tayo magsimula, mag-subscribe ka muna sa channel ko. Kailangan mo lang i-click ang button na mag-subscribe na nasa ibaba lang ng video na ito. At kapag ginawa mo yon, may lalabas na maliit na kampana sa tabi. I-click mo rin ang kampanang yon at piliin ang opsyong lahat. Ganito lang kayo makakatanggap ng notifikasyon sa tuwing may bagong video ako, okay? Mga kapatid, malaking biyaya at maganda ang maging bahagi ng samahang ito ng pananampalataya na araw-araw lumalago. Gusto kong ibahagi agad ang mensahe na natanggap ko mula sa isang kapatid na babae sa Ilheus, estado ng Bahia. Sinabi niya, "Kamusta, Pastor Antonio Jr.? Sumulat ako para pasalamatan ka sa araw-araw mong panalangin sa iyong channel. Dahil sa mga sandaling iyon ng taimtim na panalangin sa Diyos, ngayon ay sa wakas ay inaayos na ng Panginoon ang aking kasal, Pastor. Ang aking asawa ay alkoholiko at laging nagdudulot ng matinding pagdurusa sa amin ng mga anak ko dahil sa kanyang bisyo. Noong nawawalan na ako ng pag-asa, may nagpakilala sa akin sa iyong channel at nagsimula akong acompanhar desde então. Pastor. Kaya magdasal araw-araw tuwing umaga, gabi at pag-uwi ko mula trabaho. At palagi kong ipinagdarasal ang kalayaan ng aking asawa. At ngayong buwan, sa biyaya ng ating Panginoong Hesus, nagpasya siyang humingi ng tulong matapos niyang marinig ang iyong panalangin sa channel ni Pastor. Sobrang saya ko dahil ang aking asawa, sa pamamagitan ng iyong buhay, ngayon ay naghahanap na rin sa Diyos kasama ko, kasama ang aming mga anak at sabay-sabay naming pinapanood ang mga panalangin araw-araw. Pakiusap, huwag mong itigil ang gawaing ito kailanman. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng makapangyarihan. Tingnan ninyo mga kapatid, ang ganda. Tingnan ninyo kung gaano kaganda ang patutuong ito. Para sa akin, wala nang mas hihigit pa kaysa sa makatanggap ng mga ganitong patutuo. Ito ang gantimpala para sa trabahong ginagawa ko. Hindi ito para sa aking kaluwalhatian mga kapatid, dahil wala akong halaga. Ito ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Ang channel na ito ay instrumento ng Panginoon. Ako'y lingkod lang na iniaalay ang sarili para tumulong sa inyo. Dahil isang araw, may mga taong ginamit ng Diyos para magsalita tungkol sa Kanya sa akin, para bigyan ako ng payo, para turuan ako ng salita ng Panginoon. At kapag nakakakita ako ng ganitong klaseng patutuo, ako'y naaantig. Kung may malakas kang patutuo o ginawa ng Diyos, ilagay mo sa komento. Gusto kong malaman kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. At kahit na siguro hindi ko i-like o hindi ako magkomento, tandaan mo na binabasa ko talaga ang mga komento. Ayos ba? Kaya, mga kapatid, pupunta na tayo ngayon sa salita at pagkatapos, ipagdarasal ko ang buhay mo. At gaya ng sinabi ko sa simula ng video na ito, kahit gaano pa kalaki ang pananampalataya natin, kahit gaano pa tayo nagtitiwala, kumpiyansa sa Panginoon, normal lang na madalas nating maramdaman na tayo'y pinabayaan. Karaniwan lang maisip na di tayo pinakikinggan o kasama ng Diyos. Madalas itong mangyari. Kapatid, kailangan nating maniwala na hinding-hindi tayo iiwan ng Diyos. Kahit pakiramdam nating mag-isa tayo. Hindi dapat puro nararamdaman ang sandigan natin. Sinasabi sa Biblia na ang ating puso ay mandaraya, ito ay lubhang tiwali. Kaya kailangan nating matutong mamuhay sa pananampalataya, naniniwalang lumipas na ang pinakamalaking bagyo. Alam mo ba kailan ito nangyari? Nang si Jesus ay naroon, sa krus, tinitiis ang parusang nararapat para sa iyo at sa akin. O mga kapatid, si Jesus ay pinapasan ang ating mga karamdaman, ang ating mga kasalanan. Lahat ng ating mga pagkukulang, lahat ay bumabagsak sa kanyang pisikal na katawan. At siya, sa sandaling iyon, ay nahiwalay sa kanyang Ama. Dahil ang Diyos ay banal, ang Diyos ay makatarungan, at ang Diyos, dahil siya ay perpekto, ay hindi maaaring makisama sa kasalanan. At dahil dito, si Jesus ay, sa sandaling iyon, tinatanggap ang lugar ng mga makasalanan. At iyan ang dahilan kung bakit siya ay nagdasal mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Gusto kong basahin sa iyo ang nasa Marcos Kabanata 15.
Tingnan mo ang dasal ni Jesus sa krus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ibig sabihin nito, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Oh, mga mahal ko, nararamdaman niyo ba ang matinding paghihirap sa puso ni Jesus? Ang matinding pagdurusa na pinagdaanan niya para sa atin? Noong sandaling iyon, kinailangan talikuran siya ng Diyos dahil ang Diyos ay banal at hindi siya maaaring manatili sa mga hindi banal. Ngunit nang mamatay ang kanyang anak na si Jesus sa krus, sinasabi ng Biblia na sa sandaling iyon ay inihabilin niya ang kanyang espiritu at doon natapos ang lahat. Ang pinakamahirap na sandali ay lumipas na, mga kapatid. Kahit na dumadaan tayo ngayon sa mga pagsubok, hinarap ni Jesus ang mas matindi pa. At ngayon, maaari na tayong magkaroon ng tulong, kaligtasan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang magandang balita, kapag inilagak natin ang ating buhay kay Jesus at kinilala siyang Panginoon at tagapagligtas, ang kanyang dugo ang nagpapatawad sa atin sa lahat ng kasalanan. At mula ngayon, hindi na nakikita ng Diyos ang kasalanan sa atin. Ang nakikita ng Diyos ay ang sakripisyong ginawa ni Jesus para sa atin doon sa krus. Amen. Kaya sinasabi ng Biblia na si Jesus ang tapat nating tagapamagitan dahil ipinagtatanggol niya tayo. Ipinapakita niya sa Ama ang mga marka sa kanyang mga kamay at paa, pati ang sakripisyong ginawa niya para sa atin. Nakakatuwang isipin, mga kapatid, na ibinigay ni Jesus ang kanyang espiritu sa krus. Sinasabi sa Biblia na ang belo ng templo sa Jerusalem ay napunit mula itaas hanggang ibaba. Doon nagsimula ang bagong panahon para sa atin. Bago ko ipaliwanag kung ano ito. Significa esse véu rasgado. Nós vamos Noong panahon, partikular noong panahon ng Lumang Tipan, para maintindihan natin ang kahalagahan ng belo na ito sa ating mga buhay. Amen. Ayon sa Biblia, nang kausapin ng Diyos si Moises ukol sa tamang pagsamba sa Israel, binigyan siya ng mga tagubilin tungkol sa tamang pagtatayo ng lugar para sa pagpapakita ng presensya ng Panginoon sa mundo, sa gitna ng kanyang bayan. Siyempre, mga kapatid, ang Diyos ang lumikha ng langit at ng lupa. At wala talagang bahay o tirahan na kayang maglaman ng presensya ng Diyos. Nagpasya ang Diyos na manatili at makasama ang kanyang bayan at mga anak. At kaya, ang lugar na itinayo ni Moises ay tinawag na tabernakulo. At ito ay nagsilbing isang naglalakbay na santuaryo. Noong mga panahong sila ay naglalakbay sa disyerto. At kalaunan, ang tabernakulo ay napalitan ng templo sa Jerusalem. At sinasabi ng Biblia na sinakop ni Haring David ang Jerusalem at ginawa niyang kabisera ang lungsod na iyon at naging sentro rin ng pagsamba sa Israel. Pero sa panahon ng paghahari ng kanyang anak na si Haring Solomon, itinayo ang templo sa Jerusalem. At ang tabing na iyon na nasa templo, tanging ang punong pari lang ang pinapayagang dumaan. Doon isang beses sa isang taon. At ginagawa niya ito upang katawanin ang buong bansa ng Israel at upang mamagitan para sa mga tao. At ang tabing na iyon ay isang malaking kurtina gawa sa asul, ube at pulang tela. Pinong tela. At ang nakakatuwa dito ay may mga larawan ng mga kerubin dito na sila ang mga anghel na tagapagbantay ng kabanalan ng Diyos. Ipinapakita ng mga anghel sa belo na ang kurtina ay nagsasara ng daan papuntang isang napaka-espesyal na lugar. Naniniwala ang mga eskolar na ang belo ng templo ay may taas na humigit kumulang 18 metro at mga 12 sentimetro ang kapal. Ibig sabihin, napakalaki at napakakapal ng belo. Halos imposibleng mapunit kahit pa ng pinakamatalim na espada. At iyan ang dahilan kung bakit nangyari ang himala dyan, mga kapatid. Nang mamatay si Jesus sa krus, napunit mula itaas pababa ang belo na nagpapakitang Diyos lang ang makakagawa nito. Ano ang ibig sabihin ng napunit na belo? Ibig sabihin nito na sa sandaling ang katawan ni Jesus ay napunit. Ibig sabihin, ipinako sa krus, pinarusahan. Sa sandaling iyon, ang Diyos ay gumagawa ng isang bagong tipan sa pagitan niya at ng mga tao. Mula ngayon, lahat ng kumikilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay maaaring makapasok sa presensya ng Panginoon kahit may pagkukulang at kasalanan. Hindi na kailangan ng sakripisyo at hindi lang punong pari ang pwedeng pumasok sa presensya ng Diyos. Kahit sino, hindi mahalaga ang nakaraan mo. Kung nakapunta ka na sa simbahan, nakabasa ng Biblia, o galing sa pamilyang Kristiyano o hindi. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay ilagay ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesus at magsisi sa iyong mga kasalanan. Kaya,
Mahal kong kapatid na lalaki at babae, kapag tinanong mo ang iyong sarili kung nasaan ang Diyos sa oras ng iyong pagdurusa, tandaan mo na ang sagot ay siya ay nasa iyong tabi at hindi lang iyon, nais niya ring manahan sa iyong puso. Kung maghahanap ka tungkol sa kahit anong relihiyon sa mundong ito, walang relihiyon ang may lakas ng loob na sabihin na ang kanilang Diyos ay mananahan sa loob ng mga tao. Ngunit, mga kapatid, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang nag-iisang tunay na Diyos, ay nais manahan sa puso ng tao at posible na ito ngayon. Dahil, nang namatay at muling nabuhay si Jesus, ang banal na Espiritu ng Diyos ay dumating upang manahan sa puso ng bawat mananampalataya, sa puso ng bawat taong tumalikod sa kanilang masasamang gawain at nagsimulang sumunod kay Jesus. Amen. Ito ang kahangahangang pangako na ginawa ni Jesus nang sinabi niyang siya ay sasaatin araw-araw hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya, mga kapatid, naniniwala akong kinakausap ng banal na Espiritu ang marami sa inyo ngayon. Kung hindi mo pa iniaalay ang buhay mo kay Jesus, huwag mo na itong ipagpaliban o hintaying maayos muna ang iyong buhay. At saka ka lang lalapit kay Jesus dahil ang mag-aayos ng iyong buhay, ang magpapalaya sa iyo mula sa kasalanan ay si Jesus. Amen mga kapatid! Kung may isang tao na laging umasa sa pangakong ito, iyon ay si Haring David. Matagal bago pa siya naging hari. Noong siya ay isang batang pastol pa lamang ng mga tupa, isinulat niya, Psalm 3. Kahit maglakad ako sa lambak ng kadiliman at kamatayan, hindi ako matatakot dahil kasama kita. Ang iyong pamalo at tungkod ang nagpoprotekta sa akin. Hindi ko alam kung alam mo, pero noong panahon ni David, may isang delikadong daan sa pagitan ng Jerusalem at dagat na patay, tinatawag na lambak ng anino ng kamatayan, kung saan kailangang samahan ng mga pastol ang tupa para walang mahulog sa bangin at mamatay. Sa totoo, mahina ang paningin ng mga tupa at isang maling hakbang ay maaaring ikamatay nila sa hirap ng tawid na iyon. Ganyan din eksakto kumikilos ang Diyos sa atin. Alam ng Diyos kung gaano tayo, mga makasalanan, at na madalas hindi natin nakikita ang mga sitwasyon gaya ng nakikita niya. Kaya kasama natin siya sa paglalakbay para tayo'y ingatan anuman ang lambak na tinatahak, pisikal, emosyonal o espiritual. Oh, mahal kong kapatid, anuman ang sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon, ilagak mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Tularan si Haring David nang sinabi niyang, ang Panginoon ang aking pastol. Wala akong kakailanganin, mga kapatid. Nang sinabi niya iyon, hindi niya ibig sabihing magiging maayos o perpekto ang lahat. Hindi ba? Sinabi niya na kung ang Panginoon ang kanyang pastol at kasama, wala siyang kakailanganin. Ang mismong presensya ng Diyos ay ang ating kaaliwan. Ito na ang garantiya ng tagumpay. Gaya ng sinabi ng Diyos kay Apostol Pablo, ang aking biyaya ay sapat na para sa iyo. Ibig sabihin, ang aking presensya ay sapat na sa iyong buhay. Sa iyong kahinaan, nahahayag ang aking kapangyarihan. aperfeiçoa e da Nagaganap ito, sabi ng Diyos sa iyo ngayon. Amen. Kaya tayo'y mananalangin. Nais kong ipanalangin na dalhin ng Panginoon ang kapayapaan, kaaliwan, at simulan niyang kumilos sa iyong buhay. Mga kapatid, ang pinakamaganda ay kapag binuksan ng tao ang puso niya kay Jesus at makikita niyang nagsisimula ng magbago ang lahat. Sa una, parang nagiging magulo ang lahat. Pero sa totoo lang, ang Diyos ang gumagalaw sa mga bahagi ng buhay mo, ang Diyos ang kumikilos para sa iyo at kailangan mong maging mapagpasalamat. Tingnan mo ang buhay mo nang may pananampalataya, naniniwalang tapat ang Panginoon at di ka niya iiwan. Amen. Magdasal tayo, Panginoon, Diyos at Ama ko. Ako'y lumalapit ngayon sa iyong banal na presensya sa sandaling ito upang purihin ka at pasalamatan ka para sa panibagong araw ng buhay. Ama, salamat Panginoon sa aming kalusugan, sa hangin na nilalanghap namin at sa buhay na ipinagkaloob mo dahil may layunin ka para sa amin. Salamat Panginoon dahil inaalagaan mo kami. Sa kabila ng mga luha, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng madalas na sitwasyon ng aming pamilya, ng lugar na aming pinupuntahan, ikaw ay laging naroroon, napakatapat mo. Sa totoo lang, kailanman ay hindi mo kami iiwan, gaya ng sinasabi sa iyong salita, at dahil dito nagpapasalamat ako sa iyo Panginoon, dahil inaalagaan mo na kami. Ngunit, O Diyos, ako'y namamagitan ngayon para sa buhay ng kapatid na ito, lalaki man o babae. Sila, ama ko, ay may napakaraming alalahanin, napakaraming bagay na kailangang ayusin. Alam kong marami sa mga nakikinig ngayon, iniwan na ng pamilya,
Alam ko na mismong mga anak, alam ko na mga magulang, mga kapatid, parang walang nakakakilala sa halaga ng taong ito. Pero, Diyos ko, siya ngayon ay lumuluha sa iyong harapan. At naniniwala ako, Ama ko, na si Jesus ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Naniniwala akong buhay siya at kaya niyang baguhin ang anumang sitwasyon. São Panginoong Jesus, hinihiling ko na kumilos ka sa buhay ng taong ito. Huwag mo siyang hayaang sumuko o umatras. Diyos ko, ikaw po ang mag-alaga sa buhay ko, Panginoon. Gawin mo ang imposible. se Jesus, narito kami na may mapagpakumbabang puso at sinasabi ng iyong salita na ang pusong mapagpakumbaba ay hindi mo tatanggihan. Mahal ng Panginoon ang mga tunay na naghahanap sa Kanya. Kaya narito kami, aking Ama, inilalagay nossa confiança ang aming pag-asa sa Panginoon. Masaya ako kapag may mga batang nananalangin dito kasama ko. O Diyos, hinihiling ko rin para sa mga bata. Panginoon Jesus, ilayo mo sila sa kasamaan at bigyan ng magandang kinabukasan at pag-asa. Naway lumaki sila sa iyong landas. Naway maprotektahan sila habang sila'y nagdadalaga o nagbibinata at pati na rin sa kanilang pagtanda. O aking Ama, ang iyong pangako ay iingatan mo kami sa bawat sitwasyon. Kahit pa kami ay naglalakad sa lambak ng anino ng kamatayan. Ama, dalangin ko na palakasin mo ang kanyang pananampalataya at huwag siyang tumigil sa pananalangin o putulin ang kadena ng panalangin. At gawin mo, Panginoon, na siya ay makapagpahinga sa luntiang pastulan at akayin mo siya sa mga tahimik na tubig. Pananariwain mo ang kanyang lakas, ang kanyang pananampalataya. At sa sandaling ito, ako'y nananalangin para sa mga may sakit, para sa mga may karamdaman sa kaluluwa at katawan, at idinideklara ko ang kagalingan. Sa ngalan ni Jesus, Panginoon at Diyos ko, hinihiling ko na padaluyin mo ang iyong dugo sa buhay na ito, mula ulo hanggang paa. Naway gumaling ang taong ito ngayon. Naway mapalaya siya mula sa mga espiritong mapaniil. Naway mapalaya siya sa lahat ng kasamaan. Hindi sa pangalan ko kundi sa pangalan mo. Jesus, ang pinakamataas na pangalan. Itinataas ko ang pagtutol sa lahat ng kasamaan. At nagpapasalamat na ako sa iyo sa lahat ng ginagawa mo ngayon at sa lahat ng gagawin mo pa. Sa ngalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Purihin ang Diyos. Kamusta mga kapatid? Biyaya at kapayapaan mula kay Hesukristo. Ako si Pastor Antonio Jr. at iniimbitahan kitang sumama sa panalangin para sa iyong espiritual na buhay batay sa awit 71. Tayo ay mananalangin sa Diyos para sa proteksyon at lakas laban sa mga atake ng kaaway na sumusubok sa ating pananampalataya at iba't ibang bahagi ng buhay, kasama ang pisikal at mental na kalusugan. At bago tayo magsimulang manalangin, nais ko sanang iwan mo rito ang iyong kahilingan sa panalangin at alalahanin mo ang isang tao na maaari mong pagbabahaginan ng videong ito. Ang pagpapala ng Diyos ay kailangang ibahagi, hindi natin ito pwedeng itago lang para sa ating sarili. Sigurado akong mag-iiwan ng marka sa iyong buhay, magpakailanman ang panalangin na ito. Ikaw na dumadaan sa mga pagsubok, ay maiintindihan mo ang lalim ng salmong ito. At marahil ay nagtatanong ka, pero Pastor, bakit Salmo 91? Ano ang espesyal dito? At ipapakita ko sa iyo ngayon, isa ito sa mga pinakakilalang salmo sa buong Biblia at may dahilan kung bakit. Kahit hindi Kristiyano, marami nang nakarinig o nakabasa ng salmong ito minsan sa buhay nila. Karaniwan nating nakikita sa mga bahay at negosyo ang Biblia na nakabukas sa Salmo 91 na parang isang anting-anting ng proteksyon. Sa ilang lugar, nagdidilaw na ang pahina dahil matagal lang itong nakabukas. Pero kadalasan, hindi naman binabasa ng tao ang Biblia at basta iniwang bukas sa salmong iyon. Pero ang totoo, ang Salmo 91 ay mas malalim pa kaysa sa iniisip natin. Mas mauunawaan lang natin ang tunay nitong kahulugan kapag tiningnan sa espiritual na pananaw. Sa paggawa nito, mauunawaan nating isa ito sa pinakamakapangyarihang panalangin sa Biblia. Amen. Kaya balak kong basahin ito kasama mo salmo, pero gagawin natin ito ng paunti-unti. Una, basahin muna natin ang mga talata 1 at 2 at manalangin base dito. Tapos susunod tayo sa iba pang mga talata. Para maintindihan mo ang nakasulat, ipagdarasal natin ang ilang bahagi ng buhay mo. Ayos ba? Magsisimula tayo sa pagbabasa ng awit 71:1.
ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan at nagpapahinga sa lilim ng makapangyarihan ay makapagsasabi sa Panginoon, "Ikaw ang aking kanlungan, kuta at Diyos na aking pinagtitiwalaan." Hindi tiyak kung ang sumulat ng awit na ito ay dumaranas ng pagsubok o tumanggap ng propesiya mula sa Diyos para iparating sa lahat. Ngunit anuman ang dahilan, malinaw ang pangunahing punto. Dapat nating hanapin ang ating kaligtasan sa Diyos. Siya ang ating kanlungan at kuta laban sa lahat ng uri ng kasamaan. At kung hahanapin natin ang Panginoon ng buong puso at magtitiwala tayo sa Kanya, hindi tayo kailanman mabibigo. Walang kaaway ang makakawasak sa kuta na siyang presensya ng Diyos sa atin. Amen. Ngayon na malinaw na ito, magdasal tayo ng sabay-sabay. Kung maaari, pumikit ka at manalangin kasama ko. Panginoon, Diyos at Ama, lumalapit kami sa iyo ngayon upang humingi ng proteksyon lalo na sa aming espiritual na buhay. Diyos, maraming pagsubok ang dumarating sa amin. Ang kaaway ay nagsasabi sa aming puso na hindi namin kakayanin o malalampasan ang mga problema. Ngunit ngayon, ibinabalik namin ang aming mga mata sa iyo. Naniniwala kami na ikaw ang may kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ibigay mo ang kapayapaan sa aming puso ngayon, Panginoong Hesus. Kung wala ito, hindi namin kakayanin ang mga pagsubok. Ipinaalala mo sa amin, O Ama, na ang tanging lugar kung saan kami makakahanap ng kapahingahan at tunay na kapayapaan ay sa ilalim ng iyong mga kamay. Nandoon ang aming kanlungan at kuta na kailangan namin. Naniniwala kaming ligtas kami sa lilim ng kataas-taasan. Makapangyarihan, nagbibigay kapahingahan at ginhawa sa aming kaluluwa. Ituro mo sa amin, Panginoon, na magtiwala sa iyo at magpahinga sa iyong mga bisig. Ipinagkakatiwala namin ngayon sa iyong mga kamay ang aming mga alalahanin, takot at mga pagdurusa. O aking Ama, alam ko na maraming tao ngayon ang may depresyon, nagluluksa, balisa, at ang katawan nila ay nagpapakita ng pagod at di makontrol na pagkabalisa. Kaya naman, tulungan mo kaming maunawaan na hawak mo ang aming kalusugan, ang aming pamilya, ang aming pananalapi, ang aming mga relasyon at ang aming puso. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa pananampalataya. Naniniwala kami na binibigyan mo kami ngayon ng proteksyon at pagliligtas araw-araw. Sinasabi ng iyong salita sa awit 34, talata 11, na marami ang paghihirap ng matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng iyon. Kaya naman, aking Diyos, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo dahil naniniwala kami na inililigtas mo kami muli. Kahit na parang imposible na ang lahat, kahit na parang napakalaki ng bundok sa harap namin, naniniwala pa rin kami. Ikaw, Panginoon, ang siyang nag-aalis ng mga bundok kapag inilalagay namin ang aming pananampalataya sa iyo at ipinapahayag ang tagumpay. Kaya naman nagpapasalamat na kami sa iyo sa mga tagumpay na paparating. Malalaking bagay ang ginagawa at gagawin pa ng Panginoon sa ating mga buhay. Sa ngalan ni Jesus kami nananalangin. Amen. Luwalhati sa Diyos. Oh, mahal kong kapatid, simula pa lang ito. Manatili ka rito kasama ko dahil magpapatuloy tayo sa Salmo 91, itong napakahalagang salmo, lubos na espiritual. Kaya panoorin mo hanggang dulo para sabay nating pagsamahin ang pananampalataya at makita ang makapangyarihang pagkilos ng Panginoon para sa atin. Hindi mahalaga kung ano ang iyong problema. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong higante. Maaaring ito ay isang karamdaman, problema sa pera o emosyonal. Kayang-kaya ng Diyos. trazer a sua May solusyon siya sa lahat ng bagay sa buhay mo. At sinasabi ko ito base sa sarili kong karanasan. Kung ako ay narito ngayon na nagdadala ng mensaheng ito para sa iyo, ito ay dahil isang araw ay tiningnan ako ng Panginoon nang may awa sa aking buhay. Ako ay nawawala. Pakiramdam ko ay nasa gitna ako ng lubos na kadiliman. Pero pinailawan ni Jesus ang aking buhay. Walang makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Kaya ko ang lahat sa tulong ni Kristo na nagpapalakas sa akin. At ngayon, gusto kong basahin kasama mo ang mga talata 3 at 4 ng awit 91. Nakasulat dito. Ililigtas ka niya mula sa bitag ng manghuhuli at sa makamandag na salot. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga pakpak at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makakasumpong ka ng kanlungan. Ang kanyang katapatan ang magiging iyong panangga at proteksyon.
Aleluya mga kapatid! Ang bitag ay isang patibong na inihanda upang manghuli at pumatay. At noong panahong iyon, ang mga manghuhuli ay gumagamit ng bitag para mahuli ang mga ibon o hayop. At alam na alam ito ng salmista, kaya ginamit niya ito bilang paghahambing. Araw-araw, naglalagay ng patibong ang dyablo sa ating daraanan. Tayo'y tinutokso, sinisira espiritual, inilalayo sa Panginoon, at sinasaktan ang buhay natin. Sa maliliit na detalye, pero kung tayo ay tatakbo papunta sa baixo iingatan tayo ng Panginoon. Ito ang pangako ng Diyos. Poprotektahan ka niya mula sa lason ni Satanas, gaya ng agila na nag-aalaga sa mga inakay. Amen! Manalangin tayo muli. Ipitikit ang mga mata at pakinggan ng buong puso ang panalangin. não. Panginoon, Diyos at Ama, nananatili kami sa iyong presensya. Naniniwalang di na muling magiging katulad ng dati ang aming espiritual na buhay. Muli, hinihiling namin na huwag mong hayaang ang mga problema at pagsubok araw-araw ay mag-alis ng aming focus kay Jesus Kristo. Iligtas mo kami, Panginoon, mula sa mga patibong ni Satanas. Bigyan mo kami ng karunungan para makilala namin ang mga bitag na ito bago pa mahuli ang lahat. Aí, O Panginoon, iligtas mo kami sa oras ng tukso. Huwag mong hayaang gumawa kami ng mga desisyon na magdadala ng panandaliang kasiyahan, ngunit sisira naman sa aming espiritual na buhay. Mamaya, isso. tulungan mo kami, O Ama, na laging sumilong sa iyong mga pakpak. Naway ang iyong katapatan ang mag-ingat sa amin mula sa galit ng maninira sa lahat ng araw ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen. Hallelujah. At ngayon ay magpapatuloy tayo sa awit 71 sa pagkakataong ito ay mga talata 5 at 6 na nagsasabing ganito. Hindi ka matatakot sa sindak ng gabi, ni sa palaso na lumilipad sa araw, ni sa salot na gumagala sa dilim, ni sa salot na sumisira sa katanghaliang tapat. Mga kapatid, marahil ang awit na ito ay isinulat ni Haring David. Marami ang naniniwala dito dahil siya ay isang mandirigma na humarap sa mga kaaway sa araw at gabi. Alam ni David kung ano ang pakiramdam ng laging inaatake. Pero kahit ganoon, hindi siya sumusuko dahil alam niyang ang Panginoon ang kanyang kalasag. At kailangan din nating magkaroon ng ganoong katiyakan, ng ganoong kasiguraduhan sa banal na proteksyon. Dapat nating tandaan na ang trahedya ay maaaring dumating sa mga tumatanggi kay Kristo. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Ito ang pangako ng Diyos sa mga talata 5 at 6. Lucei. Kaya magdasal tayo ulit. Sigurado ako na ang presensya ng Panginoon ay nagpapakalma na sa iyong puso. Inihahanda ka na para sa mga darating pa, para sa mga inihanda ng Panginoon para sa iyong buhay. Kaya manalangin tayo. Panginoon, Diyos at Ama, hinihiling namin ang iyong proteksyon laban sa mga palaso ni Satanas sa amin at aming pamilya. O, aking Ama, napakatindi ng mga pag-atake na madalas naming iniisip na hindi na namin kakayanin. Parang pagkatapos ng isang problema, may mas malaki na namang kasunod. Maawa ka, O Diyos, sa mga lumuluha sa iyong harapan. Lapitan mo ang kabataang ito na may depresyon. Lapitan mo ang taong ito na Está hospitalizado. ng inang desperado, ng amang hindi alam kung paano niya bubuhayin ang kanyang pamilya. O aking Ama, buhayin mo. Ang pananampalataya ng mga taong ito, bigyan mo sila ng tiyaga. Katulad ng kay David noong siya ay humarap sa mga laban at sa higante. Huwag mong hayaan na takot ang pumikit sa aming mga mata, Diyos. Nais naming manatiling matatag. Nakatingin lamang sa iyo, o aking Diyos. Napakalaki ng mga pagsubok, ang kawalan, ang kalungkutan, at ang pait ay madalas na nagpapaniwala sa amin na wala nang saysay ang buhay. Ngunit, Panginoon, hinihiling ko po ngayon, pagpalain mo ang bawat taong nakikinig sa panalangin ito at alisin mo sa kanila, Ama ko. Lahat ng kaisipan tungkol sa kamatayan at negatibo ay hindi mula sa Diyos, na Diyos ng pag-ibig at puro mabubuting kaisipan para sa atin. Sa ngalan ni Jesus kami nananalangin. Amen. Glória a Deus. Mga kapatid, ipagpapatuloy natin ngayon ang pinagpalang salmong ito. Naniniwala akong pagkatapos mong basahin ang Salmo 7 at 8, mas titibay pa ang paniniwala mong kasama mo ang Diyos. Makakasiguro ka dyan. Ganito ang sinasabi ng talata 7 at 8
1,000 ang maaaring bumagsak sa iyong tabi, 10,000 sa iyong kanan, ngunit wala ni isa mang sasapit sa iyo. Titingin ka lang at makikita mo ang parusa sa mga masama. Amen mga kapatid, madalas binabanggit ang talatang ito, pero minsan nakakalimutan ng mga tao ang isang napakahalagang detalye. Ang pangakong ito ay para lamang sa mga nasa presensya ng Diyos. Ang lumalayo sa Kanya ay nawawalan ng proteksyon mula sa Panginoon. Sinasabi ng Biblia na ang anghel ng Panginoon ay nagkakampo sa paligid ng mga may takot sa Diyos at ililigtas niya sila. Kaya mga kapatid, hindi natin dapat mawala ang takot sa Panginoon. Hindi tayo dapat lumabas sa ilalim ng proteksyon ng Diyos dahil marami na riyan ang napalayo na. At kapag tinitingnan natin sila, napapansin natin na parang lalo pang lumalala ang kanilang buhay. Parang ang bahay ay walang proteksyon at ang kaaway ay labas-masok at nagdudulot siya ng malaking pagkasira, isang kaguluhan. Ilang pamilya mga kapatid ang nawawasak, ilang tao ang naaapektuhan dahil nawala na nila ang espiritual na proteksyon. Kung nakikita mo ang sarili mo sa mga taong ito at ang pamilya mo ay dumaranas ng pagsubok, nais kong manalangin kang may malay. Creia que Diyan, maraming maaaring bumagsak sa iyong tabi, maraming maaaring bumagsak sa iyong kanan, pero wala ni isa ang makakaapekto sa iyo. Amen. Kaya, manalangin ka ng may pananampalataya na may katiyakan na ang mga anghel ng Panginoon ay papalapit sa iyo. Manalangin ka sa ganitong paraan. Walang hanggang Diyos. Nakikita namin ang libo-libo na natatalo araw-araw dahil tinatanggihan nila ang iyong salita at lumalayo sila sa iyong presensya. Panginoon, nais naming manatiling matatag. Huwag mong hayaang maligaw ang alinman sa iyong mga anak. Panginoon, ingatan mo kami at huwag hayaang matulad kami sa masasama. Ipahiran mo ng biyaya ang lahat ng nagdarasal at ipadala ang iyong mga anghel. Kahit sa mga hindi na nagsisimba, sa mga nandoon ngunit ngayon ay tumatawag na sa iyo. Gawin mo ang himala sa kanila, Ama, at naway makabalik sila rito at mag-iwan ng komento tungkol sa dakilang pagliligtas na ibinibigay mo sa kanila. Naway mapatotohanan nila ang ginagawa mo ngayon. At naniniwala ako na ang pagpapahid na ito ay sumisira sa lahat ng pamatok, lahat ng pang-aapi, lahat ng kalungkutan, lahat ng pagod. Sa ngalan ni Jesus kami nananalangin. Amen. Luwalhati sa Diyos. irmãos, nós vamos continuar. Ngayon sa awit, at napakahalaga na huwag kang umalis sa bidyong ito. Naniniwala ako na sa mga talata 9 at 10, mararamdaman mo ang sobrenatural na kapayapaan. Kung magpapasakop ka kay Panginoong Jesus at magtitiwala sa Kanya, naniniwala akong magbabago ang iyong puso. Kaya, pakinggan mong mabuti ang sinasabi sa talata 9 at 10. Ganito ang nakasulat. Kung gagawin mong kanlungan ang kataas-taasan, walang kasamaan ang sasapit sa iyo at walang kapahamakan ang lalapit sa iyong tahanan. Amen mga kapatid, mahalaga lang sabihin ko ito. Hindi ibig sabihin na mawawala na ang mga problema natin. Habang lumalapit tayo sa Diyos, mas sinusubok tayong atakihin ng kaaway. Gaya ng nabanggit ko, kapag nagtiwala tayo sa Panginoon at ginawa siyang kanlungan, ligtas tayo sa kapahamakan at hindi na dapat matakot sa masasamang balita. Maniwala ka lang na pinoprotektahan ka ng Panginoon at maraming tao sa paligid mo ang titingin sa iyo at mapapansin ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba ng taong naglilingkod sa Diyos at ng taong hindi naglilingkod. Kaya tayo ay mananalangin at gusto ko talaga na buksan mo ang iyong puso at gawin mo rin ang iyong panalangin kahit sa isipan mo lang. Ayon sa Biblia, alam na ng Diyos ang ating sasabihin bago pa ito lumabas sa ating bibig. Tulad ni Ana sa lumang tipan, nanalangin siya ng walang salita, gumagalaw lang ang labi ngunit hindi maipahayag ang sarili. Ganoon kalaki ang dalamhati ng babaeng iyon dahil hindi siya makapagkaanak. Nanalangin siya at ng gabing iyon pinagkalooban siya ng Diyos ng biyaya at naging masayang ina ng mga anak. Binuksan po ba ng Panginoon ang sinapupunan niya? Naniniwala ako na tulad ng iba, lahat ng hindi namumunga o umuusad, magtatapos na ang siklong ito ngayon. Sa pangalan ni Jesus, angkinin mo ito at manalangin ka kasama ko. Tayo'y manalangin. Mahal naming Ama, nagpapasalamat kami sa iyo para sa aming buhay. Kahit sa gitna ng mga pagsubok at mga laban na aming hinaharap, hinihiling ka namin ngayon, O Ama. Patuloy kang maging kanlungan at kaligtasan namin, naway linisin kami ng dugo ni Jesus Kristo mula sa lahat ng kasalanan. Batid ng kaaway ang aming kahinaan. Panginoon,
Kapag nagtitiwala kami sa iyo, walang masama sa amin. Ayon sa Roma 8:32. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? At kung kumikilos ang Panginoon, sino ang makakapigil? Wala. Aleluya, Ama. Salamat, Panginoon, sa espesyal na sandaling ito. Inaangkin namin ang ibinibigay na ng Panginoon sa amin. Ang kapayapaang hindi alam ng mundong ito. Ang kapayapaang higit pa sa anumang pangunawa. Ingatan mo kami sa kapayapaang ito at hanggang sa dulo ng video na ito. Diyos ko, inaangkin namin na inilalabas mo na ang pagpapala para sa amin. Aleluya mga kapatid. Ngayon titingnan natin ang bersikulo 11 hanggang 13 na ganito ang sinasabi. Sapagkat sa kanyang mga anghel, mag-uutos siya tungkol sa inyo upang kayo'y ingatan sa lahat ng inyong mga lakad. Sa kanilang mga kamay, kayo'y aalalayan para di matisod sa bato. Yuyurakan mo ang leon at ahas, tatapakan ang malakas na leon at serpente. Amen! O mga mahal ko, napakalaki ng pag-aalaga ng Diyos kaya nagpapadala siya ng mga anghel para bantayan tayo. Sa Lucas 22 sa Biblia, nagdurusa si Jesus sa Getsemani dahil sa matinding dalamhati at laban ng laman at espiritu. Ito ang pinakamahirap na sandali sa kanyang buhay. At kahit na hindi kasama niya ang mga disipulo sa sandaling iyon, sa katunayan, sila ay natutulog. Ngunit sinasabi ng Biblia na ang anghel ng Panginoon ay lumapit kay Kristo at pinalakas siya. Ganun din, ikaw na nahihirapan ngayon, ikaw na mabigat ang loob, ikaw na parang hindi na kaya. Maniwala ka na sa oras na ito, ang Panginoon ay nagpapadala ng mga anghel. Mag-uutos siya sa kanyang mga anghel para sa iyo, upang ikaw ay kanilang protektahan sa lahat ng iyong daraanan at hawakan kanila sa iyong kamay. Aleluya. At ikaw, tapakan mo ang ulo ng ahas. Matatalo mo ang lahat ng kasamaan na bumabangon laban sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya tayo'y mananalangin ngayon. Tinatapos na natin ang salmo, pero pakiusap, huwag ka munang umalis para ang biyaya ng Panginoon ay sumaiyo sa lahat ng sandali. Panginoon Diyos at Ama, manalangin ka kasama ko. Napakahirap ng mga espiritual na laban na may mga sandaling akala namin ay hindi na namin kakayanin. Kaya naman, kami ay sumisigaw, O Diyos. Ipadala mo ang iyong mga anghel ngayon. Utusan mo sila, Ama, na kami protektahan sa lahat ng aming mga daraanan. Bantayan kami, gabayan kami, at palakasin kami. O aking Ama, hindi namin kaya mag-isa, ngunit kapag ang iyong mga anghel ay nasa aming tabi, kaya naming tapakan ang ulo ng kaaway at magpatuloy ng matatag patungo sa walang hanggan. Ayon sa iyong salita, nagpapadala ka ng mga anghel para protektahan ang mga magmamana ng kaligtasan. Inaangkin namin ang pangakong iyon. Kahit hindi namin nakikita ang nangyayari sa espiritual na mundo, naniniwala kami na binabantayan mo kami at inililigtas mo kami ngayon. Kaya hinihiling ko sa iyo, Ama, pagpalain mo kami. Panginoon, ingatan mo ang bawat nakikibahagi sa panalangin ito laban sa kapahamakan, panlilinlang at kasinungalingan ni Satanas. Sa ngalan ni Jesus kami nananalangin. Amen. Luwalhati sa Diyos. At ngayon, mga kapatid, narating na natin ang huling mga talata ng awit 91. Babasahin natin ang mga talata 14 hanggang 16 na nagsasabing, sapagkat siya ay umiibig sa akin, ililigtas ko siya. Siya ay aking iingatan, sapagkat kilala niya ang aking pangalan. Tatawag siya sa akin at sasagutin ko siya. Sa oras ng kagipitan, sasaklolohan ko siya. Aking ililigtas siya at pararangalan, bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking kaligtasan. Amen. Luwalhati sa Diyos, mga kapatid. Sinabi ni Jesus na ang sinumang lumapit sa kanya, kailanman ay hindi niya itataboy. Kaya, walang sinumang makakaalis sa iyo sa mga kamay ng Panginoon. Totoong mahal ka niya at napatunayan na niya ito. Nagpatuloy si Kristo hanggang wakas. Nagdusa para sa iyong mga kasalanan at ibinuhos ang kanyang dalisay. Walang dungis na dugo dahil wala siyang kasalanan. Ginawa niya iyon dahil mahal ka niya at siya rin ang nagpoprotekta sa iyo ngayon. Ililigtas kita, poprotektahan kita, bibigyan kita ng sagot. Sa gitna ng pagsubok, sasamahan kita at ililigtas. Aleluya! Maniwala ka sa pangako ng Panginoon at samahan mo akong manalangin sa huling panalangin. Gawin mo ito. Panginoon Diyos at Ama, salamat sa pag-aalaga mo sa amin hanggang ngayon.
Salamat aking Diyos dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay maawain. At hindi mo kami tinatrato ayon sa aming mga kasalanan. Kung hindi, wala sa amin ang matitira. Lahat kami ay mapapahamak. Jesus, inilalagay namin ang aming pananampalataya sa iyo ngayon. Naniniwala kaming ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Dahil ikaw ay muling nabuhay at nasa kanan ng aming Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na tua graça e misericórdia. Ama. 6 na. Uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo. 10 at tagatapos ng pananampalataya natin. Sa ngalan mo, Jesus, kami nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Luwalhati sa Diyos. O aking mga mahal, kung nakarating kayo hanggang dito, gusto kong magpasalamat sa iyo na naglaan ng oras upang hanapin pa ang Panginoon. Sinasabi ng Biblia na ang lahat ng naghahanap sa Kanya ng buong puso ay matatagpuan siya at siya ay mananahan at gagawa ng mga himala sa iyong buhay. Amen. Huwag mong kalimutang ibahagi ito ngayon. Sigurado akong gagamitin ka ng Panginoon sa buhay ng maraming tao na maaaring hindi sanay manalangin. Pero maaaring maging pintuan ang video na ito para makumpleto ng Panginoong Jesus ang kanyang gawain sa buhay nila. Amen. Pagpalain ka ng Diyos. Kita-kits sa susunod na video. Mahigpit na yakap. Kamusta, mga minamahal kong kapatid? Naway sumainyo at sa inyong pamilya ang kapayapaan ni Hesukristo. Dito si Pastor Antonio Jr. At ngayon, nandito ako para ipanalangin ka na nalulungkot, ikaw na nababalisa, ikaw na dumadaan sa mga problema sa iyong pag-aasawa. Sa pananalapi o anumang aspeto ng buhay, gagawa ako ngayon ng makapangyarihang panalangin para sa iyo. Nais kong ipanalangin na ibalik ng Panginoon ang iyong pag-aasawa at kabanalan, pisikal at espiritual. Naway bigyan ka ng Panginoon ng lakas upang muling makapagsimula sa iyong paglalakbay na may tiwala na ang iyong tulong ay mula sa Diyos. Amen. At para dyan, tayo ay magmumuni-muni sa Salmo. 121 ay isa sa pinakamagagandang salmo na isinulat ni Haring David at dito niya ipinapahayag ang kanyang buong pagtitiwala at kapanatagan sa Diyos. Sigurado akong lalakas ka sa mensaheng ito dahil babasahin natin ang buong Salmo 121 at pagkatapos ay ipapaliwanag ko sa iyo ang bawat talata, hakbang-hakbang, at sa ganitong paraan ay lalapit tayo sa Panginoon sa panalangin. Ayos ba? Kaya sisimulan kong basahin para sa iyo ang awit 121 at pagkatapos ay sisimulan nating ipaliwanag ang bawat talata ng awit na ito. Nagsisimula ito ng ganito, o itinitingala ko ang aking mga mata sa mga bundok at nagtatanong, saan magmumula ang aking tulong? Ang aking tulong ay nagmumula sa gumawa ng langit at lupa. Hindi niya hahayaang ikaw ay madapa. Ang iyong tagapagtanggol ay laging nagbabantay. Oo, ang tagapagtanggol ng Israel ay hindi natutulog. Siya ay laging gising. Ang Panginoon ang iyong tagapagtanggol. Parang aninong nagpoprotekta sa kanan mo. Sa araw, hindi ka sasaktan ng araw ni gabi. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo laban sa lahat ng kasamaan. Iingatan niya ang iyong buhay. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyong pag-alis at pagdating mula ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin ang Diyos mga kapatid. Ang ganda ng salmong ito, hindi ba? Dito, sa talata 1 at sa talata 2, ganito ang sinasabi. O, itinitingala ko ang aking mga mata sa mga bundok at tinatanong ko saan magmumula ang aking tulong. Ang aking tulong ay nagmumula sa Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Papuri sa Diyos mga kapatid. Si David ang sumulat ng salmong ito matapos mabalitaan ang pagkamatay ni Propeta Samuel. Hindi ko alam kung alam mo ito, pero si Samuel ang huling dakilang kaibigan ni Haring David na buhay pa noon. Sa panalangin ito, si David ay lumalapit sa Panginoon bilang natatanging tulong niya. Kaya, magagamit din natin ang awit 121 para magbago Nossa, ng pananampalataya at humiling ng proteksyon mula sa Diyos. Humihingi tayo ng tulong niya, lalo na kapag pakiramdam natin nag-iisa tayo sa paglalakbay. Di ko alam kung naramdaman mo ang pag-iisa nitong mga araw, pero naniniwala akong makakausap ng salmong ito ang marami sa inyo. At kung magbibigay tayo ng pansin sa unang bahagi ng talatang ito, mapapansin natin na si David
ay nagdadalamhati dahil siya ay kakatalo lang. Isang tao na, bukod sa mahalaga sa kanya, ay napakahalaga rin para sa kaharian ng Israel. Alam natin na noong panahong iyon, kahit na ang Panginoon ang tunay na Diyos ng Israel, lagana pa rin ang idolatriya at paganismo sa gitna ng mga tao. Laging umaakyat sa bundok ang mga sumasamba kay Baal at iba pang huwad na Diyos para mag-alay ng sakripisyo sa kanilang mga Diyos. At dahil dito, itinaas ni David ang kanyang mga mata sa mga bundok na iyon at nagtanong siya kung anong nilalang ang maaaring tumulong sa kanya. At agad-agad, si David Confirma, o meu socorro vem do... na lumikha ng langit at lupa. Ibig sabihin, idineklara ni David na hindi ako magpapabenta, hindi ko ipagpapalit ang aking mga halaga, ang aking paniniwala, ang aking pananampalataya sa tunay na Diyos. Magpapatuloy akong maglingkod sa aking Diyos sa magagandang panahon at sa mahihirap na sandali. Hindi lang basta nagdeklara si David, buong tiwala siyang darating ang Diyos para tulungan siya. Hawak ng Diyos ang lahat at hindi siya pababayaan sa mahirap na sandali. Ganon din, aking mahal na kapatid na lalaki at babae. Maaari nating tingnan ang mga bundok sa ating buhay, iyong mga problemang parang hindi malalampasan, hindi matatalo. Maaari nating gawin ang deklarasyong ito ng pananampalataya sa panahon ng sakit, pagdurusa at kawalan ng pag-asa. Maaari tayong umasa sa Panginoon. Dahil siya ang Diyos na higit sa lahat, siya ang tunay na Diyos. Siya lamang ang may kakayahang magdala ng kagalingan at pagpapanumbalik na labis nating kailangan. Amen. At isa pang mahalagang bagay na natutunan natin kay David sa salmong ito ay na ang Diyos ay tapat at hindi niya tayo kailanman iniiwan, gaya ng nakita natin. Labis na nalungkot si David sa pagkamatay ni Samuel, ang kanyang matalik na kaibigan at espiritual na pinununo ng Israel. Kaya, siya ay labis na nababahala dahil nag-iisa siya. Ngunit sa parehong panahon, nagtiwala siya na ang Diyos ang bahala sa lahat. Amen. Gusto kong ipagdasal ngayon ang mga nakakaramdam ng pag-iisa. Ipagpapatuloy natin ang talata mula sa awit 121 pero bago iyon, gusto kitang ipagdasal. Ikaw na hindi maganda ang pakiramdam. Ikaw na nitong mga nakaraang araw ay nakakaramdam ng labis na pagkapuno, marahil ikaw ay mag-isa sa bahay. Hindi ko alam, pero ang pumapasok sa puso ko ay maraming tao ang nangangailangan at nakakaramdam ng kalungkutan. At naranasan ko na rin iyan, maraming taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng panahon na tumira ako ng 3 taon sa Belo Horizonte at naranasan ko rin ang mga ganitong sandali. Mga sandali na wala akong kahit sinong malapit sa akin. Wala akong kaibigan, wala akong pastor, at iyon ang panahon na nag-aral ako sa isang seminaryo ng teolohiya. Pero iyon din ay isang kahanga-hangang panahon kung saan naranasan ko ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang katapatan. Ngayon, paglingon ko sa nakaraan, napagtanto kong napaka-presente ng Diyos. Parang hindi naman noong nararanasan ko ang sandaling iyon ng pag-aalala, pag-iisa at pangungulila. Wala akong kasintahan, wala akong ideya kung ano ang mangyayari sa hinaharap ko, pero lubos akong nagtiwala sa Diyos. Ngayon, mayroon na akong ministeryo, mayroon na akong asawa. Nakikita ko na inalagaan ng Diyos ang lahat at lahat ay nangyayari sa tamang panahon niya. Hindi ito pwedeng mangyari sa paraan ko o sa oras ko. Kaya gusto kong ipagdasal ka. Ipikit ang mga mata at kausapin natin ang Ama. Panginoon aking Diyos at aking Ama, salamat sa pagkakataong magnilay sa iyong salita at manalangin ayon sa awit 121. O aking Ama, hinihiling ko na ibuhos mo ang iyong mga biyaya sa amin, na ang iyong presensya, Ama, ay manaig sa lahat ng pagdududa at lahat ng takot. Ama, ipinapanalangin ko ang taong ito ngayon. Ang taong ito na nakakaramdam ng pag-iisa, pagod. Ama, De lutar, muitas vezes com medo do futuro. Senhor, nós olhamos para os montes e dizemos: o Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Senhor é aquele que nos socorre. O nosso socorro vem do alto, porque ang taong ito ay nabuhay. Bakit niya sinisira ang mga banal? Alam mo, Ama. olhos voltados para ti. Te pedimos, meu Pai, derrama 10. que nos consola, Ayon porque tudo posso naquele pinapalakas ako ng liwanag. Kung kasama natin ang Panginoon, walang laban sa atin. O Ama, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo at sa iyong mga pangako. Sigurado akong malalampasan namin ito kung palalakasin mo kami, Ama. Mas magiging mas magaling kami, mas handa kami. Ama, sa ngalan ni Jesus,
alisin mo ang lahat ng kalungkutan at kawalan sa kaluluwa. Panginoon, naway ang aming mga mata ay laging nakatuon sa iyo. Sa bawat sandali, sa ngalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Luwalhati sa Diyos. Mga kapatid, magpatuloy tayo. Ngayon babasahin natin ang talata 3 at talata 4. Tingnan ninyo ang sinabi ni David. Hindi niya hahayaang ikaw ay madapa. Ang iyong tagapagtanggol ay laging nagbabantay. Oo, ang tagapagtanggol ng Israel ay hindi natutulog. Siya ay laging gising at nagbabantay. Aleluya mga kapatid! Makikita natin dito ang salmista na si David. Wala siyang pagdududa na kahit na nawala niya ang kanyang tagapayo, hindi hahayaan ng Panginoon na siya ay madapa sa pamumuno ng kanyang buhay at ng kaharian ng Israel. At sa parehong paraan, ikaw at ako ay makakatiyak na hindi tayo kailanman mag-iisa at palaging tutulungan tayo ng Diyos. Amen. Hindi kailanman sinabi ng Biblia na magiging madali ang ating buhay. Ngunit sinabi nito na lahat ng ating pagsisikap ay magiging sulit sa huli. At dahil dyan sinabi ni Jesus, sa mundong ito, magkakaroon kayo ng mga pagsubok, ngunit magpakatatag kayo na pagtagumpayan ko ang mundo. Amen mga kapatid. Kaya sinabi ni Jesus na tayo ay dadaan, oo, sa matitinding pagsubok, sa mga pagdurusa, ngunit magpakatatag kayo mga kapatid. Kapag tayo ay may mabuting loob, ibig sabihin kapag tayo ay optimistiko, kapag hinahanap natin ang mabuting bahagi ng mga bagay, ito ay nagpapalakas sa atin sa gitna ng mga pagsubok. Tinitiyak ng salmista na ang Panginoon ang ating tagapagtanggol at laging gising 24 na oras, 7 araw upang bantayan ang ating mga hakbang. Kaya, kapatid ko, ilagay mo ang iyong tiwala Promessa de que o Senhor Jesus na hindi kanya pababayaan, hindi siya magiging pabaya sa kahit ano. Isinasalaysay ng Biblia na minsan, ang mga disipulo ay nasa bangka kasama si Jesus at biglang dumating ang isang napakalakas na bagyo at ang mga disipulo naabutan nila si Jesus na natutulog sa unahan ng bangka. Mga kapatid, nagpanik sila noon at agad lumapit kay Jesus. Tinawag siya at sinabi, "Guro, hindi po ba kayo nagmamalasakit? Nandito kami at halos mamatay na." At si Jesus noong sandaling iyon, tumayo siya at pinatahimik niya ang bagyong iyon. At sa huli sinabi niya, "Mga taong mahina ang pananampalataya." Bakit sinabi iyon ni Jesus, mga kapatid? Dahil gusto ni Jesus na gamitin ng mga lalaking iyon ang kapangyarihang ibinigay na sa kanila ng Diyos. Madalas tayong dumadaan sa pagsubok, nahihirapan, at iniisip na walang ginagawa ang Panginoon. Sa totoo lang, binabantayan niya tayo. Nagtitiwala siya na magiging matatag tayo, matatapang, nakakayanin natin ang pagsubok, nahaharapin natin ang bagyong ito, nataas noo at may pananampalataya sa Panginoon. Kapag hinanap natin siya, siya ang dumarating na tulong. Kaya, kapatid, ikaw na dumadaan sa mga pagsubok, kailangan mo, nasa iyo na. Amen, luwalhati sa Diyos. Kaya ngayon, tayo ay magdarasal muli bago natin ipagpatuloy ang pagbabasa ng salmong ito. At sigurado akong pinapalakas ng Panginoon ang ating pananampalataya. Marami sa inyo ang nagsisimula nang mapansin ang pagbabago. Dahil iyan ang ginagawa ng salita ng Diyos. Inilalayo tayo nito mula sa kalagayan ng pagiging pesimista, ng kawalan ng pag-asa at dinadala tayo nito sa tunay na pananampalataya kay Jesus. Aleluya! Kaya't manalangin tayo muli. Panginoong Jesus, nais kitang pasalamatan dahil ikaw ang nagpapalakas sa amin, na pumupuno sa aming puso ng pananampalataya. At nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang nagpapabago ng aming puso. Ama ko, ilang beses akong nawalan ng pag-asa at nabalisa, ngunit nang lumapit ako sa iyo, pinalakas mo ako. Panginoon, binago mo na ang aking pag-asa. Hinihiling ko rin na baguhin mo ang pananampalataya ng kapatid kong ito. Huwag mo siyang hayaang malunod sa mga problema, sa mga sama ng loob, sa mga pagsubok, Ama, ng araw-araw. Huwag mong hayaang bulagin sila ng kaaway sa pamamagitan ng mga alalahanin at pagkabalisa. Sana magtiwala sila na ikaw, Panginoon, ang Diyos na nagpapatahimik ng bagyo at dagat. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ako'y namamagitan para sa mga taong ito, ngayon na hindi pa nila kayang manalangin. Jesus, ipatong mo ang iyong kamay sa mga buhay na ito at patahimikin mo ang bagyong ito, Panginoon. Ngayon, idinedeklara ko sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kaluwalhatian sa Diyos. Amen mga kapatid. Sumasabay kayo sa akin.
At huwag mong kalimutan, pagkatapos nating matapos ang panalangin na ito, gusto kong hilingin mula sa puso ko na ibahagi mo ito. Alalahanin mo ang kahit isa, 2, 3 tao na maaari mong padalhan sa Facebook, sa WhatsApp. Sigurado akong gagamitin ka rin ng Panginoon. Amen. Vamos ler o versículo 5. Tayo para at ang bersikulo 6. Tingnan mo ang sinabi ng salmistang si David. Ang Panginoon ang iyong tagapagtanggol. Parang anino na nagpoprotekta sa iyo, siya ay nasa iyong kanan. Sa araw, hindi ka sasaktan ng araw, ni ng buwan sa gabi. Amen. Naniniwala ka ba talaga na ang Panginoon ang iyong tagapagtanggol at anino na nagpoprotekta sa iyo? Kaya, kapatid, tandaan mong sa pinakamahirap mong paglalakbay, susubukan ka ng dyablo. Oo, bubulong siya sa iyong tainga para magtiwala ka sa iyong sarili, para sundin mo ang iyong puso at gagamitin niya ang iyong kahinaan. Pati rin, dahil sa mga sandali ng sakit ng pagdurusa, talagang nanghihina tayo, bumababa ang ating depensa, nagiging mas sensitibo tayo. Madalas, susubukan ng kaaway na gamitin ang ibang tao para panghinaan tayo ng loob. Madalas tayong manghihina. Iisipin natin na ito na ang ating katapusan, na ito na ang ating pagkatalo. Ngunit ito ay kasinungalingan dahil ipinangako ng Diyos kay David na siya ang magiging tagapagtanggol at tagapagbantay niya. Kasama mo rin siya, kapatid, dahil hindi ka hinuhusgahan ng Diyos ayon sa iyong mga kasalanan. Madalas nating iniisip na hindi natin kasama ang Diyos dahil sa ating mga pagkukulang at pagkakamali. Ayon sa awit 103 sa Biblia, hindi tayo hinuhusgahan ng Panginoon base sa ating mga kasalanan. Alam niya na tayo'y alabok lamang. Alam niya na tayo'y mahina. Pero naaawa siya sa atin, tulad ng awa ng isang ama sa kanyang mga anak. Maniwala ka, ang Panginoon ay kasama mo. Lahat ay dahil sa biyaya. Walang sino man ang karapat-dapat. Ang kaligtasan at pabor ng Diyos ay dahil sa biyaya. Ang kabutihan, ang pag-ibig, ang katapatan, lahat ng ito ay mga bagay na hindi natin karapat-dapat. Ngunit ito ay mga bagay na ipinagkaloob para sa atin. Doon sa krus ng Kalbaryo, nang ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay upang mamatay para sa mga makasalanan. Kaya, kung nagsisi ka na sa iyong mga kasalanan at ikaw ay lumalakad kasama si Jesus at naniniwala ka sa Kanya bilang iyong tagapagligtas, ang proteksyon ng Diyos ay nasa iyo. Amen. Kaya sinabi ni Jesus, na tayo ay dadaan sa mga panahon ng kapighatian at nakikita natin na si David ay hindi naiiba. Kung magtitiwala tayo sa Diyos, may katiyakan at kapayapaang hindi alam ng mundo. Tiyak na magiging maayos ang lahat dahil pinoprotektahan tayo ng Panginoon. Siya ang ating lilim, ang ating kanang kamay, at sinabi niya rito na ang araw sa umaga ay hindi ka susunugin at maging ang buwan sa gabi. Kaya walang anumang mangyayari sa atin na makakasama sa atin, kundi magbubunga lamang ng biyaya at pabor para sa atin. Ayon sa Biblia, ang Panginoon ang nag-aayos ng lahat para sa ating kabutihan. Kaya magtiwala ka, kapatid, lahat ay para sa iyong kabutihan. Amen. Magdasal muna tayo bago magpatuloy. Ngayon, nais kitang ipagdasal na nakakaramdam ng panghihina at nangangailangan ng proteksyon ng Diyos sa lahat ng oras. Manalangin tayo, Panginoon. Diyos ko, Ama ko, inilalapit ko sa iyo ang buhay ng kapatid, lalaki man o babae, na nakakaramdam ng panghihina, pagod at nawalan ng lakas manalangin. Ama, o Diyos, samahan mo siya sa lahat ng oras, Ama. Protektahan mo ang taong ito. Itago mo siya mula sa kaaway, Panginoon, na hindi siya matagpuan ng kaaway, pati na rin ang kanyang tahanan at pamilya. Sa ngalan ni Jesus, Ama, ingatan at samahan mo kami palagi. Na kapag sumikat ang araw sa aming mga ulo, Ama, huwag mo kaming hayaang masunog nito, Ama. Naway ingatan mo kami, Panginoon, sa mga pagsubok at naway walang mapinsala, walang mawala. Sa ngalan ni Jesus, Panginoon, dalhin mo ang tiwala ni David sa iyong proteksyon at pag-aalaga. Kailangan namin ang iyong awa, Panginoon. At kailangan namin na buhatin mo kami dahil madalas ay mahirap talaga. Ama, ang hirap talaga, Panginoon, tiisin ang mga laban at pagsubok sa buhay. Sa ngalan ni Jesus, Ama, tulungan mo kami araw-araw. Amen. Luwalhati sa Diyos, Alleluia mga kapatid. Ngayon, babasahin natin ang pangalawa sa huling talata ng awit 121, talata 7, kung saan sinabi ni David ng ganito, iingatan ka niya sa lahat ng kasamaan. Iingatan niya ang iyong buhay. Napansin mo ba na sa awit 121, ilang beses nating nabasa
ang salitang tagapagtanggol na tumutukoy sa Diyos? Bakit kaya paulit-ulit na binabanggit ang salitang ito? Dahil pinagtitibay ni David ito para sa sarili niya at gusto rin niyang ang katotohanan ito ay manatili sa ating isipan. Gusto niyang malaman natin na wala nang iba pang makakayang mag-ingat at magprotekta sa atin. Kaya kung isa ka sa mga taong naghahanap ng proteksyon sa relihiyon, rosaryo, anting-anting, mga imahe, santo, pastor, pinahiran ng langis, at kung ano-ano pa, di ba? Kandila, espiritual na guro, o kahit ano pang bagay na hindi ang Diyos mismo. Kaya, kapatid, pag-isipang mabuti ang paniniwala mo. Dahil ang maliligtas lang ay yung mga tunay na iniaalay ang kanilang buhay kay Jesus at lubos na nagtitiwala sa Kanya. Amen. Binanggit ko dito ang iba't ibang bagay na pinagkakatiwalaan ng mga tao. Pero dapat nating maunawaan na wala talagang makakapagbigay sa atin ng tunay na proteksyon. Dahil sabi sa Biblia, kung hindi ang Panginoon ang magbabantay sa ating tahanan, walang saysay ang mga gwardya at mga nagbabantay. Sabi sa Biblia, ang Panginoon ang nagpoprotekta sa atin mula sa kasamaan. Tandaan ninyo ito mga kapatid, kahit na ikaw ay madalas masaktan, kahit na dumaan ka sa mga pagsubok, ang Diyos ang nag-iingat ng iyong buhay. Hindi ito kayang kunin ng dyablo, hindi rin ito kayang kunin ng ibang tao. Ang Diyos ang protection mo at alam niya ang tamang oras para sa lahat sa buhay mo. Huwag mong piliting ipagtanggol ang sarili. Hayaan mong Diyos ang magtanggol sa iyong laban. Amen. Gaya ng nabasa natin sa bersikulo 7, ang Panginoon ang magpoprotekta sa iyo laban sa lahat ng kasamaan. Ang Panginoon ang mag-iingat ng iyong buhay. Papuri sa Diyos. Kaya bago tayo pumunta sa huling bersikulo, gusto ko munang gumawa ng isang Ora por você, pedindo que o Senhor proteja a sua panalangin. Gusto ko na kayo ay maharap sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga tao na madalas ay hindi nagnanais ng ating kabutihan. Pero hindi yon mahalaga dahil tayo ay tatawag para sa proteksyon ng Diyos. Ngayon, luwalhati sa Diyos Panginoon, aking Diyos at aking Ama. Sa sandaling ito, nais kitang pasalamatan at nais kitang hilingin, Ama, ng proteksyon. Diyos, protektahan mo ang aming tahanan ngayon. Protektahan mo, Panginoon, mula sa lahat ng tao, masasamang tao na walang kabutihan, na naiinggit at nagsasalita ng masama. Panginoon, ilayo mo kami sa mga naiinggit, mapagsamantala, at sa mga ayaw ng aming kabutihan. Panginoon, bantayan mo ang aming tahanan, kasama ng iyong mga anghel, at protektahan mo kami ng dugo ni Jesus, laban sa kasamaan at paratang ng dyablo. Panginoon, naniniwala akong may malalaking bagay kang inihanda para sa amin at magpapatuloy kaming umabante. At kahit na tayo ay lubos na pinagpala, Ama, hindi namin kakalimutan ang iyong kabutihan at katapatan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat upang palagi kaming nasa ilalim ng iyong proteksyon. Sa ngalan ni Jesus, nananalangin at nagpapasalamat ako. Amen. Purihin ang Diyos. At ngayon mga kapatid, basahin natin ang talata 8 kung saan sinabi ng mga awit na si David, O iingatan ng Panginoon ang iyong pag-alis at pagdating mula ngayon at magpakailanman. Amen. Kaya dito, meron tayong tiyak na patunay na iingatan tayo ng Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Sinasabi rin dito na ang Panginoon ay makapangyarihan at alam niya ang pinakamabuti para sa atin. Hindi ibig sabihin na ang Kristiyano ay hindi makakaranas ng hirap gaya ng pagkakasakit. Maaaring isang aksidente, isang krisis sa pag-aasawa, isang problemang pinansyal o kahit ang pagkamatay ng isang mahal sa buhay, tulad ng nangyari kay David mismo. Ibig sabihin ba ng lahat ng problemang ito na nawalan ng kontrol ang Diyos sa sitwasyon? Hindi. Pinapayagan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na ito para mapalapit tayo sa Kanya, para mahubog tayo ayon sa wangis at pagkakatulad ni Jesus. Isinulat ni Apostol Pablo sa Roma, Kabanata 8, talata 38 at 39. Gusto kong basahin ito para sa iyo at pagkatapos ay magdadasal tayo bilang pasasalamat. Simula ngayon, nagpapasalamat ako sa inyong patuloy na kasama ko. Ganito rin ang sinabi niya, Ako ay kumbinsido na kahit ang kamatayan, buhay, mga anghel, mga demonyo, kasalukuyan, hinaharap, anumang kapangyarihan, taas, lalim, o anumang bagay sa buong nilikha ay hindi kayang paghiwalayin tayo sa pag-ibig ng Diyos na nasa Kristo Jesus, ang ating Panginoon. Amen. Luwalhati sa Diyos, ang ganda ng mensahe mga kapatid, mabuti talaga ang Diyos. justo
Deus é fiel o tempo todo. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa krus at muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya tularan si David. Mga kapatid, siguraduhin ninyong may Ama, tayong laging kasama at Siya ang nagpoprotekta sa atin mula sa lahat ng banta ng buhay. Amen. Kaya ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata at tayo'y manalangin para tapusin natin ito. Ngunit sana ay maging taimtim ang ating panalangin mula sa ating puso. Tiyak akong pakikinggan ng Panginoon ang ating dasal. Papuri sa Diyos, aking Panginoon at Ama. Kami ay lumalapit sa iyong harapan upang magpasalamat sa iyo para sa isa pang pagkakataon na marinig ang iyong salita, na hanapin ka, Panginoon, sa panalangin. O, aking Ama, ilan sa amin dito ang nakakaramdam ng pag-iisa at walang matakbuhan? Ama, walang sino man na mag-aabot ng kamay na tutulong sa amin. Kaya naman, Panginoon, itinataas namin ang aming mga mata sa bundok at kami tumatawag sa iyong awa, sa iyong kabutihan, pabor at biyaya. Panginoon, manatili ka sa amin. Ama, kami ay may pagkukulang, kami ay makasalanan. Ngunit kami ay tumatawag sa iyo, Ama, na ikaw ang mag-ingat sa aming mga hakbang at gabayan mo kami sa mga landas na walang hanggan. Humihingi kami ng lakas, Panginoon, upang malampasan ang mga pagsubok sa buhay. Panginoon, bigyan mo kami ng tapang at lakas sa paghaharap sa mga hamon. At huwag mo pong hayaang maniwala kami sa kasinungalingan na kami ay nag-iisa, na hindi namin kakayanin. Lahat ito ay kasinungalingan ng dyablo at tinututulan namin ito ngayon sa pangalan ni Jesus. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala sa iyong kapangyarihan at awa, upang sa panahon ng pagsubok ay makatingala kami at matagpuan ang tulong namin. At makatingin din kami sa aming paligid at makita namin na kayo ang aming lilim sa aming kanan. Ama, sa ngalan ni Jesus, bigyan mo kami ng kakayahan. At na anuman ang mga pangyayari, patuloy kaming sumasamba sa inyo, Panginoon. At naway palagi naming naipapahayag kung gaano ka naming kamahal. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ay kamangha-mangha. Sana nagustuhan ninyo at hinihiling ko na i-share ninyo at mag-subscribe kayo sa aking channel para sabay-sabay tayong lumago araw-araw sa pananampalataya. Amen. Kumusta mga kapatid? Naway sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Nais ko na ang biyaya at awa ng Panginoon ay ibuhos sa iyong buhay, sa iyong tahanan. Naway painitin ng Espiritu Santo ang iyong puso sa mensaheng ito at magdulot ng pagnanais na hanapin at lumago pa sa Diyos. Amen. Ngayon, nais kong ipanalangin ka. Ikaw na dumaranas ng pag-uusig, mga banta Espirituais, eu vou orar por você. Ikaw ay inaakusahan ng hindi makatarungan para sa mga bagay na hindi mo naman ginawa. Ikaw na kasalukuyang dumadaan sa isang proseso sa hudikatura. Ikaw na nakakaranas ng paghihirap sa kamay ng masasamang tao sa iyong trabaho o kaya'y dumadaan sa mahihirap na sitwasyon kahit pa sa loob ng iyong tahanan, ng iyong pamilya. Kaya tayo ay mananalangin para sa katarungan ng Diyos na kailanman ay hindi pumapalya. Makakasiguro ka dyan at para dyan gusto kong basahin kasama mo ang awit 70. Ang salmong ito ay isinulat ni Haring David na nagpapakita ng kanyang pag-aalala at pagdadalamhati sa harap ng mga taong umuusig sa kanya ng hindi makatarungan. Makikita natin na sa kanyang pinakamalubhang sandali ng pagdurusa, taimtim na tumawag si David sa Panginoon at nakiusap na ipagtanggol siya ng Ama laban sa kanyang mga kaaway. Mahusay ipakita ng salmong ito ang pagdurusang nararanasan natin habang hinihintay ang kilos ng Diyos. Kaya manatili ka sa akin hanggang dulo dahil ibabahagi ko ang salitang inilagay ng Diyos sa aking puso at ipagdarasal ko ang iyong buhay. Pagsasamahin natin ang pananampalataya at kikilos ang Panginoon para sa ating kapakanan. Araw-araw akong nakakatanggap ng mga patotoo mula sa mga tao na dahil sa mga sandaling ito ng panalangin at pagninilay sa salita ay pinalalakas at nababago ang kanilang pananampalataya. Sa kabila ng pagsubok at hirap araw-araw, pinupuri ko ang Panginoon sa lahat ng ito. Pangunahing layunin ng channel ko sa YouTube ay mapalapit ang tao sa Panginoon at matulungan sila sa araw-araw na paglalakbay ng pananampalataya. Amen. Kaya, una sa lahat, babasahin ko ang buong salmo, ang Salmo 70, at pagkatapos ay ipapaliwanag ko ang bawat talata. At sa huli, gagawa ako ng isang partikular na panalangin. Para sa iyong kaso, kaya iwan mo dito sa mga komento ang iyong kahilingan para sa panalangin. Sige, babasahin ko ang awit 70. Iligtas mo ako,
O Diyos, magmadali ka, Panginoon, tulungan mo ako. Mapahiya at mabigo nawa ang mga nagtatangkang kitilin ang aking buhay. Umatras na may kahihiyan ang mga nagnanais ng aking kapahamakan. Umatras na may kahihiyan ang mga nanunuya sa akin. Ngunit magalak at magsaya sa iyo ang lahat ng naghahanap sa iyo. Laging sabihin ng mga umiibig sa iyong kaligtasan. Napakadakila ng Diyos, ngunit ako'y mahirap at nangangailangan. Magmadali ka, O Diyos. Ikaw ang aking saklolo at tagapagligtas, Panginoon. Huwag kang magpaliban. Tingnan ninyo ito mga kapatid, napakagandang salmo. Nagbibigay ito ng kaaliwan sa atin sa mga mahihirap na sandali. Basahin ko sa iyo ang unang talata kung saan sinabi ni David sa Panginoon, "Iligtas mo ako. O Diyos, magmadali ka, Panginoon. Tulungan mo ako." Makikita natin na ang Salmo 70 ay agad nagsisimula sa desperadong panalangin para sa kaligtasan. Ang pakiramdam natin ay si David ay tumatawag sa Diyos dahil natatakot siya para sa sarili niyang buhay. At ang pagkaapurahan ay tila napakalaki kaya't hinihiling niya sa Panginoon na magmadali sa pagtulong sa kanya. At tayo, ilang beses na rin, hindi ba? Dumaan din ba tayo sa parehong sitwasyon? Ilang beses na nating inisip na tiyak na ang ating katapusan. At na kung hindi dahil sa isang himala ng Panginoon, tayo ay tuluyang mawawala. Pero pansinin ninyo mga kapatid, na habang humihingi ng tulong si David, kinikilala rin niya na ginagawa ng Diyos ang lahat sa tamang panahon at mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niya na gagawin ng Panginoon ang pinakamabuti at tutulungan siyang malampasan ang pagsubok na ito ng mga sakit at hindi pagkakaunawaan na nagdudulot ng dalamhati at kalungkutan. Kaya, kung ikaw ay dumadaan sa isang pagsubok na parang hindi mo na kaya, tandaan mo na sa pamamagitan ng iyong pananampalataya ay makakakonekta ka sa Diyos. Alam ng Diyos ang iyong sakit at makakasiguro kang kikilalanin niya na tunay kang naniniwala sa kanyang kapangyarihan. Kaya, huwag kang matakot at huwag kang magduda. Kahit na parang hindi mo nararamdaman ang pananampalatayang gusto mo, magpatuloy kang maniwala, magpatuloy kang umasa na may tiwala sa Panginoon. Kahit na ang mga tao sa paligid mo ay hindi naniniwala kasama mo. Kahit na pinanghihinaan ka nila ng loob, ipagpatuloy mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon dahil alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa iyo at hindi niya inalis ang kanyang mga kamay sa iyong buhay. Pinoprotektahan at inililigtas ka ng Panginoon mula sa masama. Iyan ang kanyang pangako. Amen. At kung mapapansin mo rito, makikita mo na habang humihingi ng tulong si David, hinihiling din niya sa Panginoon na maghatid ng katarungan. Alam mo ba kung bakit? Dahil alam niya na mabuti ang Panginoon. Pero ang Diyos ay isang matalinong hukom din na hindi kailanman nagkakamali sa kanyang mga paghatol. Kaya gusto kong basahin kasama mo ang talata 2 at talata 3 ng awit 70. Mapahiya at mabigo, nawa ang mga nagtatangkang kitlin ang aking buhay. Umatras nawa at hamakin ang mga nagnanais ng aking kapahamakan. Umatras nawa sa kahihiyan ang mga nanunuya sa akin. Panoorin ninyo ito mga kapatid sa awit na ito. Dito, ang mga kaaway ng hari ng Israel na si David ay may pangunahing katangian na kasamaan. Wala silang pagmamahal sa kapwa at hindi iniisip ang epekto ng kanilang kasamaan. Bagkus kabaligtaran pa. Nilalait at inuusig nila ang Diyos at kanyang mga lingkod at pinapatay pa sa brutal na paraan. Kaya noong panahon ni David, naniniwala sila na ang mga hukbo ay nagmamartsa ayon sa utos ng mga Diyos at ang hukbong matatalo ay inilalagay sa panganib ang reputasyon ng kanilang Diyos. Kaya, higit pa sa simpleng pagpatay kay David, gusto ng mga kaaway na ipahiya ang lingkod ng Diyos. Gusto nilang sirain ang kanyang reputasyon. Ilagay siya sa kahihiyan para patunayan sa lahat na mas makapangyarihan ang kanilang mga Diyos kaysa sa Diyos ng Israel. Pero alam nating lahat na walang sinuman o anumang bagay na mas dakila kaysa sa Panginoon. Walang Diyos-Diyosan na kayang talunin siya. At alam na alam ito ni David, kaya naman humiling siya na kumilos ang Diyos para sa kanya. Alam ng hari ng Israel na hindi hahayaan ng Diyos na lapastanganin o hamakin ang kanyang banal na pangalan. Kaya mga kapatid, kung nararamdaman mong ikaw ay inaapi, inuusig o hinihiya, huwag mong subukang maghiganti gamit ang sarili mong lakas. Magtiwala kang kumikilos ang Diyos para sa iyo dahil mahal ka niya at higit sa lahat dahil hindi niya hahayaang may anumang bagay o sinuman na maging mas mataas kaysa sa kanyang banal na pangalan. Amen. At kasing halaga rin ang pagkilala na makapangyarihan ng Diyos at palaging magbibigay ng katarungan. Malalaman nating ang tunay na naglilingkod at nagmamahal sa Kanya ay maaaring magalak kahit sa gitna
ng matinding unos. At ito mismo ang nais ipahiwatig ni David nang isinulat niya ang ika-4 na talata ng awit 70. Basahin natin ito ng sabay. Ngunit magalak at magsaya sa iyo ang lahat ng naghahanap sa iyo. Laging sabihin ng mga umiibig sa iyong kaligtasan, dakila ang Diyos. Amen. Luwalhati sa Diyos. Alam mo ba na ang pagkatao ng isang tao ay madaling makita kapag pinagmamasdan natin kung ano ang nagbibigay sa kanya ng kagalakan? Tatanungin kita, ano ang nagpapasaya sa iyo? Pera ba? Kasalanan ba ang mga bagay na di kalugod-lugod sa Diyos? Kapag ang isang tao ay masaya sa mga espiritual na bagay at hindi sa mga material na bagay, ibig sabihin ay ipinanganak siyang muli. Ibig sabihin ay may pakikipag-ugnayan siya sa Diyos. Kaya napakahalaga na luwalhatiin mo ang Panginoon at magalak ka sa Kanya sa lahat ng oras. Kahit na dumadaan ka sa pinakamalalaking pagsubok ng iyong buhay, ipapakita nito na karapat-dapat kang parangalan ng Ama. Tulad ng turo ni Apostol Pablo, dapat tayong mamuhay bilang totoong Kristiyano at malungkot sa kalagayan ng mundo. Ngunit palaging may pag-asa na isang araw ay babalik si Jesus. Amen. At sa huli, ayon sa panalangin ni David, habang siya ay nagdarasal, nararamdaman niyang lalo pang tumitibay ang kanyang tiwala sa Diyos. Ganon din nangyayari sa atin, di ba? Minsan, kapag nananalangin tayo, nagsisimula tayong puno ng takot at pagdududa. Ngunit habang lumalapit tayo sa Panginoon, siya ang nagpapalakas ng pananampalataya, nagpapakalma ng puso at nagbibigay sa atin. Discernimento e coragem para enfrentar a vida. Gusto kong basahin kasama ka ang talata 5 na nagpapakita na kahit mahina at walang proteksyon si David, naalala pa rin niya ang lakas ng Diyos. Amen, tingnan mo ang sinabi niya. Tungkol sa akin, ako ay mahirap at nangangailangan. Magmadali ka o Diyos, ikaw ang aking saklolo at tagapagligtas, Panginoon. Huwag kang magtagal. Makikita natin dito na si David ay takot pa rin at nagmamadali. Ngunit napansin din niya ang sarili niyang kahirapan at pangangailangan. At muli, humingi siya ng tulong sa kanyang Diyos. Pero alam niya na ang Diyos ang kanyang saklolo at tagapagligtas. At dahil dito, alam niyang hindi siya pababayaan. At ikaw, aking kapatid na lalaki at babae, naaalala mo ba na kahit sa kabila ng iyong kahinaan, mayroon kang isang maawain at makapangyarihang Ama na handang tumulong sa iyo? Alam ko na nabubuhay tayo sa masasamang araw kung saan namamayani si Satanas at ang kanyang mga demonyo sa maraming nangyayari sa mundo. At kung hindi dahil sa pagmamahal ng Ama, matagal na sana tayong natalo. Dahil sa mga naglalagablab na palaso na inihahagis ng masama laban sa atin araw-araw, sa mga atake habang tayo'y natutulog, sa mga atake sa lahat ng sandali. Ngunit tandaan mo, dahil sa sakripisyo ni Jesus sa krus, ang baluti ng Diyos ay bukas para sa ating lahat. Kailangan lang nating gawin tulad ni David at kilalanin na kung wala ang Diyos, wala tayong halaga at kailangan nating umasa sa kanyang awa. Amen. Sigurado ako na kapag ginawa mo ito, palaging po protektahan ka ng Diyos laban sa mga atake ng kaaway at sa tamang panahon, ibibigay niya sa iyo ang tagumpay na matagal mo nang hinihintay. Papuri sa Diyos. At ngayon gusto kong magdasal ng espesyal para sa iyo. Gusto kong ipagdasal ang iyong layunin. Gusto kong hilingin sa Panginoon na ibuhos ang kanyang dugo para protektahan ka at ingatan ka sa lahat ng iyong daraanan. Kung maaari mo, ipinapakiusap kong ipikit mo ang iyong mga mata at samahan mo ako sa pananampalataya ngayon. Aleluya, Panginoon, Diyos at Ama, narito kami sa iyong makapangyarihang presensya na laging nagpapabago sa amin tuwing kailangan namin. O aking Ama, lumalapit kami sa iyong presensya ngayon. Umaasang diringgin mo ang aming panalangin, papawiin ang aming luha, at iuunat ang iyong makapangyarihang kamay para sa amin. O aking Ama, tulad ni Haring David, marami sa amin ang inuusig at may mga taong gustong kaming hamakin at saktan. Aking Ama, at wala kaming lakas o kakayahan na makaalis sa sitwasyong ito ng mag-isa. Kaya po, Panginoon, hinihiling naming tulungan niyo kami agad, Ama. Alam namin na ang lahat ay nangyayari ayon sa iyong panahon at iyong kalooban. Ngunit kami ay desperado sa mga sandaling ito at kailangan naming makita na ang iyong kamay ay nasa amin. Panginoon, patawarin mo kami sa aming kakulangan ng pananampalataya na madalas ay pumupuno sa aming puso, O Diyos. Kami ay nagkakamali at makasalanan. At hindi namin palaging naaalala na walang sinuman o anumang bagay na mas makapangyarihan pa kaysa sa inyo, Panginoon. At dahil dito,
hindi namin kailangang matakot sa anumang kasamaan. O aking Ama, hinihiling din namin sa inyo na iligtas nyo kami mula sa aming mga kaaway. Sana makita nila ang liwanag ng Espiritu Santo sa amin at talikuran ang kanilang masasamang gawain. Sa gayon, makilala nilang kayo ay para sa amin at tanging nag-iisang Diyos. Tulungan niyo po kami, Ama, na maging katulad ng isang apostol. Si Paulo na nagawang mamuhay ng masaya sa isang malungkot na mundo. At kami rin, madalas, nalulungkot dahil sa mga masasamang nangyayari dito sa mundo. Pero naway manatili kaming may katiyakan na si Jesus ay babalik at ang banal na katarungan ay maghahari magpakailanman. Wawakasan niya ang lahat ng sakit at pagdurusa sa mundong ito. Amin pong kinikilala, O Diyos, na wala kaming halaga at kami mahirap kung wala kayo. Kaya dumadalangin kami ng inyong awa. Aking Ama, alagaanan niyo po kami sa araw na ito. Punuin niyo po kami ng pag-asa upang magpatuloy kami sa kabila ng maraming pagsubok at kasamaan. Panginoon, ipinapanalangin din namin ngayon ang mga matagal nang nagdurusa dahil sa kaso sa hukuman. Jesus, ilagay mo ang iyong kamay, Panginoon. Ilagay mo ang iyong kamay sa mga dokumentong ito, sa mga papel na ito na matagal nang hindi naaayos. Ilagay mo ang isang tao, Ama na may pusong maawain, Ama na tumutugon sa pangangailangan ng mga nagdurusa, ng mga nangangailangan. Panginoon, sa iyo namin inilalagay ang aming pag-asa. Naniniwala kaming ikaw ang aming tagapagtanggol, proteksyon at tagabukas ng pintuan. Kaya gawin mo rin, Panginoon, ang naririnig kong maraming patotoo dito ng mga taong napalaya, gumaling, na bago ang buhay, nagkaroon ng bagong trabaho, at nakatanggap ng bagong alok. Panginoon, buksan mo ang mga pintuang hindi kayang buksan ng tao. Nagkakaisa kaming nananalangin at pinagbubuklod ng pananampalataya kay Jesus. Ama ko, naway ang taong ito ay maging masagana, pinagpala, at maging pinakamagandang taon na naranasan namin sa aming buhay. Dahil ang Panginoon ay para sa amin at walang sinuman ang laban sa amin. Kung kikilos ang Panginoon, walang makakapigil, wala talaga. Yan ang sinasabi ng iyong salita, Ama ko, at inaangkin namin ang iyong mga pangako. Ngayon, palagi sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen, luwalhati sa Diyos. Oh, mga kapatid ko, maraming salamat sa inyong pagdalo rito kasama ko sa sabayang panalangin at pakikinig sa salita. Naniniwala akong ito ang magiging pinakamagandang taon natin. Ang taon ng pagkilos ng banal na espiritu. Ang taon ng kaligtasan, kagalingan, kalayaan, at pagpapanumbalik ng lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya hinihiling ko na samahan mo ako dito araw-araw. Dahil gusto kitang ipagdasal. Gusto kong manalangin kasama ka at maghahatid ng mga salitang magpapalakas ng iyong pananampalataya. Huwag kalimutang ibahagi ito sa iyong mga kaibigan, pamilya, at sa WhatsApp at Facebook groups. Ipalaganap natin ang salita ng Diyos dahil ito ang kailangan ng mundo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.